trabaho at gutom na sa maghapong pagtatrabaho pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang super manok lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-analyze ka dahil sa tender juicy na jam mo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakayin. Representative. Opinion. Palawakin. Aksyonan. Kasama Siroselos dito na sa New Millennial 9 TV. Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys sa mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Barangay, pangunahing unit ng pamahalaan lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba intin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi,
a responsible gun owner? Are you a responsible gun owner? Are you a responsible... Hi, this is Hilary Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan. At yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Ayun o, magandang hapon Pilipinas, at oras natin sa udyat, alas 5:53 po ng gabi, Philippine Standard Time. Hapon pa lang, kung naman no, Roselo, masyado ka, alas 5:30 pa lang ng hapon, ha? So magandang hapon sa inyo mga kaibigan, at welcome po sa programang Dalo Barangay, siyempre dito lang sa Millennial Online TV, News and Updates. At siyempre ako pa rin yung magiging kasama, Rosel Lopez at your service. Magandang hapon po sa inyo mga Dabber Cats, mga netizen. At siyempre po sa ating mga tropa pips, sa ating mga kuya, ate, bunso at Prince of Eagles. Abay, magandang hapon po sa inyo, no? At sabi ko nga sa inyo, abay tayo po hindi nakakapagprograma ng remote live streaming nitong mga nakakaraan dahil po sa, alam nyo naman, abay marami po tayong mga ginagampan ng bagay, no? Kaya po tayo ay medyo naging busy lately, kaya medyo pasensya na kayo, no? At hindi tayo nakakapag-remote live streaming, pero ganun pa man ay pinipilit natin minsan na makapag-upload po, no, sa ating page ng mga ating mga piling itatampok, no, sa ating program. Bueno mga kaibigan, kasama natin sa technical side si Mr. J. Ayun, palakpakan nga si Mr. J. Ayan. At magandang hapon, no? Si Mr. J, kumusta bang schooling? Alam niyo po si Mr. J ay kumukuha po ng IT. Nakita niyo, ayan, pagkabukas makalawa, bata na niyan ako. Siya na boss ko. Okay, magandang hapon. So, mga kaibigan, ano? At ngayon ay ika nga sabi nating election fever na, campaigning season, no? Nandiyan na yung kabi-kabi lang mga nangangampanya na mga politiko natin, no? Ay kanya-kanyang pasiklaban siyempre. Yung nga lang dapat, kapag ka po mga nangangampanya, wala pong wag nang gagamit ng mga black propaganda. Ika nga, kumbaga sa nanliligaw sa isang dalaga, may the best man win. Di ba? Boss Manding Tablante, alam niyo si Boss Manding Tablante po ay isang contractor na mga stainless po ng gate, railings, no, baitang ng hagdan, etc. Kahit siguro bubong, no, yung mga ewan ko kung alulod kaya ginagawa rin ni Boss Manding Tablante. Yan po ay taga Santa Maria, Bulacan, no? Abay, kung makikita niyo po yung kanya mga ginawa ay talaga namang quality, de kalidad. Aba, syempre pag stainless mahal, kung sumumura mag-ano ka na lang yung tansyang ni Yupe, di ba? Tama ba yung Boss Manding? Napakaganda ho ng mga project ni Boss Manding. Talaga namang maglalaway ka pag nakita mo, abay, gusto ko ganung gate, gusto ko ganung bakod, gusto ko ganitong railings ko, di ba? Yung nga lang, syempre stainless po yan, hindi naman ho basta stainless. Syempre meron ng mga kalidad dyan, may mga caliper na tinatawag. Tama ba, Boss Manding? Yung mga caliper po, yung kapal ng stainless, no? Tsaka yung quality, kung anong klaseng stainless. Bueno mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating programang Dalo Barangay. Siyempre ngayon po ay araw na Sabado, ika-1 na ng buwan ng Pebrero. Uy, malapit na ang araw ng mga nagmamahalan, malapit na ang araw ng mga puso. Si Boss Manding, ito simpatiko rin to. Siyempre wala ko itong ibang i-dedicate yung kanyang may bahay, yung kanyang esposa, siyempre, yung kanyang misis, yung kanyang waswit, yung kanyang iniirog, no? Yung kanyang ex, no? Kanyang ex-girlfriend na ngayon ay kanyang misis na. Oo. At siyempre yung mga magjojowa dyan, yung mga chimini-aa. Alam mo yung chimini-aa, Mr. J? Yan yung mga katulong, mga kasambahay. Siyempre, meron din yung pagkakataon na kinakailangan, makipaglabing-labing, makipag-date sa kanilang mga jowa, sa kanilang mga asawa, kaya magde-day off po ang mga inday.
magdedeo po sa araw ng mga puso sa February 14. Abay, malapit na ho. 13 days na lang. Abay, February 14 na. O yung mga wala pang mga kabalentino dyan, aba, maghanap na kayo. Ha? Meron dyan, marami dyan sa tabi-tabi. Di ba, Boss Manding? So, yun ang sinasabi natin. Kaya, hindi naman po pwedeng kung sino-sino na lang, no? Pero kailangan kasi, siyempre, yung pipiliin nyo, yung talagang dekalidad. Siyempre, pag maglalakad kayo sa mall, kakain kayo sa kainan, may makakita siya yung kakilala nyo. Nakita kayo ngayon, yung kasama mo, siyempre, tsaka. Di siyempre, napipintasan ka. Pwedeng makarating sa mga tropa-tropa nyo. Uy, yung kasama ni Manding Ika, Diyos ko, tsaka. Kala ko pa naman, maganda yung ano nun, yung pala, tsaka. Di ba, Boss Manding? Biro lang. Pero sabihin, wala akong problema doon Importante, abay, nagmamahalan po ang mansing irog, no? Hindi importante yung mayaman, mahirap, maganda, gwapo. Hindi yung importante. Yung importante, nagmamahalan. Ayan. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at syempre tulad nga na sinabi natin sa inyo, medyo pasensya na kayo, medyo yung mata ko medyo meron pang kon dahil alam nyo, inoperahan tayo no? Nitong last December, inoperahan po tayo sa ating kaliwang mata, no? Medyo tinamaan tayo ng cataracts, pero okay na ho ngayon, 2020 na, ayan, nakikita na natin, no? Pero syempre, talagang kung malabo na mata mo, malabo na. Medyo nung kasi pagka ako may nakakasalubong, nakikita ko siyang tao, pero hindi ko kilala kung sino. Ngayon, nakikita ko na, Ayan, kahit malayo si Mr. J, nakikita ko na siya si Mr. J. Pero dati po, nakikita kita, katulad mo, ikaw, Boss Manding. Nakikita kitang tao ka, pero hindi ko kilala ikaw si Boss Manding. Yun yung kaliwang mata ko. Ang nagdadala na sa akin dati kanan. Pero ngayon, abay, okay na. Kaliwat kanan yan, kilala na kita, kaya hindi ka na makakaila. Ha? Kaya yung mga nakaw na pag-ibig dyan, mag-ingat kayo sa akin. Pag naispatan kayo ng aking lente ng mata, patay na kayo. Naka-x-ray vision tayo ngayon. Talagang recorded pa yan. Parang style Robocop. Pagka nakakita kayo nito, recorded dyan. Ayun. Okay, sa mga kaibigan, oras natin sa Hudyat, abay, alas 6 na, punto ng gabi, Philippine Standard Time. At syempre, tulad nga natin, sinabi natin, yung mga politiko ngayon, abay, nagbabahay-bahay na. Nandiyan na yung nagpopormahan, nagpo-formation na ng mga leader, no? Para mag-ikot sa mga barabarangay, sa mga sityo, sa yung mga leader ng bawat sityo, nag-iikot na yan. Kaya bumubuo na ng mga leader yan. Ika nga liner, no? Tawag po doon liner. Siyempre, limbawa, sa parting Santa Maria, Bulacan, o ang leader kung gagawin dyan sa may parting San Vicente, halimbawa, o si Manding. So, siya ho ang mamumuno ron, siya ang magli-leader lahat ng supporter ng isang politiko. Halimbawa, si Mayor Oming Ramos, ng Mayor ng Santa Maria. No? Ang magiging leader doon ay si Manding Tablante. Ngayon, may tumatakbo isang mayor pa. Halimbawa, ako naman ang magiging leader noon. So, ang mangyayari, pasipagan kami ni Manding kung sino mahusay sa amin, di ba, na makipag-usap sa mga residente ron para makumbinse na maging supporter sila ng dinadala naming mayor. Tama ba yun, Boss Manding? Malapit na election fever. No, kaya yung ating mga kababayan, abay, piliin yung mabuti. No, huwag kayong basta ika nga mabayaran lang, ito pera, sisigi na kayo. Hindi ho ganun. Baka mamaya, sige, sumigi kayo, binayaran kayo. Sabihin natin 2,000. Nanalo yung dinala yung politiko. Pero, after ng eleksyon, may problema kayo, lalapit ka ngayon, dededemahin ka na. Bakit? Bayad ka na binayaran ka na ng eleksyon, 2,000 nga binigay sa'yo. So, yun ang ibig natin sabihin. Maganda, yung mananalo, yung uupong politiko sa inyo, pagka naupo, hindi pa rin makakalimutan ng mga residente. No? Ika nga, nakasuporta pa rin kung ano problema ng mga residente, nandiyan pa rin siya, hindi yung wala ng pakialam. Nangyayari ho yun. Kaya, medyo ingat po tayo mga kababayan, no? Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo at sa pagkakataong ito, batiin natin yung ating mga kuya, ate, bunso at Prince of Eagles, particular po as Central Luzon Region 45, no, sa pangunguna po ng aming governor, walang iba kundi si Governor Rafael Agkawili, no,
ang governor ng Central Luzon Region 45 ng the Fraternal Order of Eagles Incorporated. At syempre po, under niya kami, ang aming grupo na Media Rider Eagles Club, no, na naindak po last December 1. No? At syempre po, inindak po kami ng ating National President, wala iba kundi po si NP Kuya Eagle Ronald De Los Santos. Ayan, palakpak mo nga Mr. J. Ayan. At ayun, nanonood ang ating ka-batchmate, si Doris Santos de Guzman. Magandang gabi sa iyo, batchmate. At yun, ito po yung kapatid ng ating kaibigan din na miyembro po ng Philippine National Police. No, hindi ko lang kung sa Malabon pa naka-assign si Charlie de Guzman. Ano yun, si Boss Charlie. Siguro si Charlie Master Sergeant na o tinente na ba? Official na ba, mate? Yung kapatid mo, si bunso nyo ka mo, Charlie. Yung po yung nakasama natin noon sa Malabon PNP, siya po ay nasa investigation section that time. Ngayon, hindi ko po alam kung nasa na unit. Ito po si Chief Charlie De Guzman. Ayan. Yan mga ano natin at katunayan nga. Ngayon, kung mapapasin nyo, kanina po sa karsada, nakikita ho natin marami hong nakadeploy na mga miyembro ng PNP. No? Dahil siyempre, may mga politikong pumapasyal, no, lalo na pagka-national politician, marami hong nakadeploy na police. Yun ang pinagtataka natin. Bakit kinakailangan may nakadeploy na police, etc.? Ako hindi ko maintindihan eh. Dahil ba sila'y sikat? Dahil sila'y kilalang politiko? Kaya may nakadeploy na maraming police ang katutak? Pero pagka hindi, wala naman. Kung ikaw ay ganto-ganto lang, wala. Kung barabarangay lang, at wala nakadeploy na police na kasi dami nung nangyayari ngayon. Ewan ko. Ayokong magkomento dyan. Yun lang napupunak ko. Yun lang ang napapasin ko. Kita nyo pagka mga ngampanya, senador, lalo na kung sikat, kung kilala, vice president, di ba? Pakarami. Napakaraming nakadeploy ng PNP hanggang motorcade, hanggang sortie, nakabuntot, no? Ang mga pulis. Pero kapag ka mga barabarangay na, bahala ka dyan sa buhay mo. Di ba? So, yun ang pinagtataka natin. Bakit ganun? Okay, tuloy-tuloy tayo siyempre sa programang Dalo Barangay. Siyempre dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre Rosel Lopez ang inyong makakasama. No? At mamaya, siyempre po, kalimutan muna natin yung mga election fever. No? Pero pag-usapan natin ngayon muna yung mga legalities. No? Siyempre po ito'y buhat sa ating mga katropa, sa ating mga gunners sa One Gun Pilipinas. No? Yung pong kanilang tinalakay ni Sir Erin Ke, no, ang ating pong training director ng OGP o ng One Gun Pilipinas, at kasama po ang ating admin na si Admin Corixman. Ito po yung tungkol doon sa searching and seizure. No? Kailan ba ito nagiging illegal at kailan illegal? No? Ano ba ang sinasabi dito ng ating saligang batas? No? Siguro ito na yung part 2 para malaman natin, lalo na yung mga gun owners, no, yung mga gun holder, para malaman nyo. No, yung lalo na yung mga misa kasi may checkpoint dyan, mga pulis, etc., yung mga kakatok o plangkatok, malaman nyo, no, kung kailan legal at illegal ang tinatawag na searching and seizure nitong ginagawa ng ating mga kapulisan, no? So, wag na nating patagalin mga kaibigan para may knowledge tayo, no, may alam tayo ng ating mga kababayan tungkol dito sa bagay na ito. So, mga kaibigan, panoorin po natin, huwag kayong kukurap at pwede po kayong magtanong, no? Pwede po kayong magtanong dyan sa ating live chat box at yan ay pakakarating po at manonoorin din ng ating mga admin at presidente ng One Gun Pilipinas. Walang iba kundi si President Asher Manghinang, no? O kaya si Admin Corixman. So mga kaibigan, panoorin po natin. Narito po yung ating itutungay ngayong gabi na ito. Pagdating sa tinatawag na yung unreasonable search and seizure, yung pagkakapkap na yan, pagkakalkal ng mga sasakyan natin o mga bahay natin, no? Pag sinabi pong unreasonable search and seizure, ito po yung mga hindi po pumapasok dun sa mga reglamento, dun sa mga requirements ng batas na kailan pwedeng gawin ng legal ang pagsa-search. We're talking of vehicles and bahay and yung katawan natin, yung ating physical, no? Yung physical searches na ginagawa. Opo. Kailan siya pwede, no? Opo. Pero bago 'yan, dapat maintindihan natin kung ano yung batas na nagsasabi, no? Ano ba yung batas na
pangunahing pinanggalingan nitong unreasonable search and seizure na provision ng batas. Sa atin pong pambansang konstitusyon, no, yung ating Philippine Constitution, yung nandoon po sa ating Article 3 ng Bill of Rights, yung tinatawag na provision po ng unlawful o illegal search and seizure, no. Ito po ay sa Article 3 at ito ay Section 2 po. Maliwanag pong sinasabi ng batas, no. Maganda basahin natin, no. Mahirap kasing nag-iimbento ko ng in my own words, no, sir, no. Basahin natin, no. Ito sa Section 2, sabi po ng batas, the right of the people to be secured in their persons. Ito po, maliwanag mga kapatid, pakinggan ninyo ha. I need your ears mga kapatid, makinig po tayo, no. Sabi ng Section 2 ng Article 3 ng Bill of Rights, the right of the people to be secure in their persons. So persons, yung physical mo yun, tama sir, no? Jeff. So houses, no, bahay, no? Ano mo nga yung aso, maingay. So houses, mga bahay ninyo, karapatan nyo yan, yung papers, mga document, sir, no? Yeah. Oh. And effects against unreasonable searches and seizures. Searches and seizures, dalawa po, no? Whatever nature and for any purposes shall be inviolable, no? Hindi pwedeng. Hindi pwedeng labagin, no? Labagin. Malalim, hindi pwedeng labagin, no? O inviolable, no? Maliwanag ang sinasabi ng batas, hindi mo pwedeng, you cannot, hindi mo pwedeng i-deprive sa kanya yung karapatan na yan, di ba? Hindi mo pwedeng alisin. O, deprive nor suppress that kind of right under the Constitution. Hindi pong pwede. Kaya, ang lupit ng word, inviolable, no? Tuloy natin, mga kapatid, ano? And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause, no? Kita mo, liwanag. Hindi basta-basta, kahit po ang judge, hindi siya pwede basta-bastang mag-issue ng warrant of arrest pag walang probable cause na tinatawag. Now, ano ba yung probable cause na sinasabi? Yes, sir. Hindi ko na masyadong alam yan dahil hindi ako nag-law. Opo. Pero, meron akong konting nalalaman. Pero, little knowledge is dangerous. So sige, sir. Present. Wag po natin ipaliwanag sa technical term. Opo, kasi mahirap. Iba po ang lingwahe ng lokal ng law, no? Ako nung nag-aaral po ako, we are reading the different language sa College of Law, no? Paliitin natin yung dali natin sa payak na paliwanag. Pag sinabi pong probable cause, yung tao po na inaakusahan ay maaari at merong kinalaman sa paggawa sa nangyaring krimen. Maaari at pwede at pwedeng kasama. Pwedeng involved, maaaring maaaring may partisipasyon siya. Meaning, meron nakikitang dahilan kung bakit kailangan niyang arestuhin at dumaan sa paglilitis. Yun po ang pinakamadaling. Sino sir ang magde-determine yan? Prosecutor o judge? Opo. Ganito po kasi ang ganito po ang kaso, no? Pag final po sa piskalya yan, pag hinuli kayo, kung halimbawa kayo ay hinuli ng police ang magpapile, no? Pag at large po ang tao, may tinatawag na direct filing, no? Ipapile po yan sa piskalya. Pero pag kayo po ay arrested, police po ang magpapile doon sa piskalya. Kaya meron yan po ang isa sa pinag-aralan namin sa CREDEC, sir, no? Sa CREDEC, yung paggawa ng case folder. Yung case folder, this is the ones to be submitted by the police officer or the investigator to the fiscal's office, the prosecutor's office, to determine whether is probable cause dun sa filed case ng taong inaresto, mga kapatid. Now, if you are at large, hindi ka naman nahuli, no? Pwede yung tinatawag na direct filing, no? Si attorney na ang bahalang mag-file ng kaso at sasapwenahan ka para magkita kayo ngayon sa piskalya. So sa tatlong imbitasyon, hindi ka sumipot, ipapile ni piskal yung kaso sa kay judge, lalabasan ka naman ni judge ng warrant. So, yun. Mapilita ka dumalo. Okay. Opo. So, question, yun nga. Sir, tuloy ko lang muna itong sige. tapusin natin itong section 2, no? Sige. Baka maputol yung train of thought, sir, no? Kasi medyo mahirap to yun, no? Mahirap i-construct to, sir, mahirap i-construct, oo. Sige po. So, ang sabi, sana tayo.
And no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and witnesses. He may produce. Ito po, example, para mas madaling maintindihan mga kapatid. Si Sir Aaron K. ay allegedly may mga tinatagong automatic 556 rifle na ipinagbabawal ng batas na walang lisensya. Kaukulang lisensya, no? Which is not included sa kanyang LTAP, no? May nagtip sa pulis, no? Sabi ng naiinggit kay Sir Aaron K. kasi wala siyang 556, no? Opo. Sabi niya, sir, meron yung si Sir Aaron K. yung dating PMA Class 2009. May mga 556 yan na na walang papel. Pero pinapakita niya sa Facebook yung mga may papel lang, no? Oo. Pero ang totoo, meron siyang mga baril na na walang papeles, walang dokumento yung mga 556 niyan. Sabi ng pulis, sigurado ka ba? Opo, sir. Yung baril niya, yung 556 niya nandun sa kwarto ng katulong. Doon tinatago. Specific. Very specific. Opo, nandun. Yung mga buhay niya, nandun yung 556 niya. Actually, sir, may granada pa ron, sir. Sabi niya, opo. O doon tinatago niya ron sa quarters ng mga buhay niya ron sa kanyang mansion, no? So, ganun ba? So, itong witness o itong asset, dadalhin to kay judge. Ito, alam to ng mga leya na nanonood, no? Now, they need to convince the judge na totoo nga na may ganun, no? So, anong hahanapin ni judge? Sabi niya, ba yung mga picture ka ba? Ebidensya ka talaga na may baril doon. Meron, sir, kasi yung kasabwat ko yung nila, yung boy nila, pinicturan. Ito, sir, nandun sa ilalim ng kama ng ng quarters ng boy ni Sir Aaron. Ganun ba? O ito, sir, yung sined. So, upon examining the evidence presented na totoong meron, that is the time the judge will decide if ever a search warrant will be issued against Sir Aaron K. Yes, sir. Ano ang dapat nilalaman ng search warrant? Yan, sir, ang tanong. Ayun. Kasi very, very strict ang law about the search warrant, no? So, yes, sir, before answering that, mga kapatid, before answering that, we need to define first what is search warrant. Yun. Okay. Yan. Para ma-legalize or ma-authorize ang searches sa ating bahay, dapat merong warrant, no? May search warrant. So, ano yung search warrant? Sige, sir. Sa mga criminologists na nanonood, marirepress kayo ngayong araw na to, no? Sir, search warrant. Maganda to. Search warrant, according to our criminal procedure, no? Ito ay sa libro ng criminal procedure natin. Search warrant is defined as a written order issued by the judge and issued by the judge or it is a written order signed by a judge issued to a peace officer, any peace officer, judge, a PNP, NBI or PDEA or something like that, no? Any peace officer commanding him to search for personal property and bring it before the court, mga kapatid. So meaning, yan ay kautusang papel na piniramahan ng ating hukom, utusan ang mga alagad ng batas para dalhin sa hukuman ang mga bagay na tinatawag nating illegal, no? Opo. So we can call it embezzled good, contrabands, or any item that is prohibited by law, no? By law. Okay. Maliwanag, mga kapatid. Now, ano po ang nilalaman ng isang search warrant, no? Yan. Tanong ni Sir Tanong ni Sir Aaron, ano ba ang nilalaman ng isang search warrant? Halimbawa, yun nga, may aligasyon, 'di ba? May tip. May mga unlicensed rifle ka pala, Sir Aaron. Granada, TNT, lahat na, armored, whatever is ganyan. Ano dapat ang makita dun sa search warrant? Ito po ang mahalagang dapat malaman natin, mga kababayan. Ang laman ng search warrant dapat po ay, unang-una dapat ang address talaga ay naka-address sa inyong bahay, no? Opo. Or kailangan, maliwanag. Hindi, sir, naka-address doon sa isa-search.
Opo, Okay. yung address mismo Specific nyo, ha? address. Halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Merong 1988B, 1988A. Oh. Kapag wala pong nakalagay, ang address nyo ay B at walang nakalagay doon 98 lang, Invalid. hindi po yun. Hindi Opo, pwedeng- tumawag na kayo sa abogado nyo. Halimbawa, sir, duplex. Duplex, magkadikit. Magkadikit yung building. Duplex eh. Di ba? 98A, 98B. Oh. And nakalagay dun sa affidavit or dun sa warrant. search warrant, 98 lang. Sa warrant, 98 lang. Hindi po, hindi pwedeng po buo. pwede yun. Oo, Pwede. hindi po pwede yun. Ano ang gagawin naman ninyo? Ano ang gagawin ninyo, mga kapatid? Unang-una, pag ganyan po, wag po kayo makapagtalo sa mga, natin, sa ating mga police officer, no? Maaaring nagkamali lang, no? May pwedeng mangyari. Tama, Sir Eren? Pwedeng mangyari, no? So, ganito po ang gawin nyo. Sir, ganito po, tatawag muna ako sa abogado ko. Opo, hihingi ako ng advice. Ang ganito na lang po, kasi ang pagkakaalam ko po dapat specific po yung address. Ganito na lang po, kung gusto nyo, papuntahin ko yung abogado rito, mag-usap po kayo. Pero willing naman po ako, ipakorek nyo yung inyong warrant, papapusukin ko po kayo. Pero ganito po, dahil andito na rin lang kayo, kausapin ko yung abogado ko, kausapin nyo yung lawyer ko. Wag na po kayo makipag-argue. Opo, avoid that, no? Sa pelikula lang, sir, yung nasaan ang warrant? Sa pelikula lang yun. Tandaan nyo, mga pulis pa rin. Mga pulis pa rin natin sila. Opo. Ginagampanan lang nila yung trabaho nila. Okay. So, we just need to... So, specific po, no? Specific, no? Nakadescribe po kasi kung saan dapat nila makuha yung hinahanap nila. Opo. Now, ganito po. Ang sinabi sa kwarto ni ganito, no? Kaya mapapansin niyo po yung mga pinapakita sa TV, may mga binabasag pa ng mga images, ng religious images doon, nandoon sa mga likod ng altar yung mga baril, di ba? Tinatago ng gun. Kasi po, ano po yun? Talagang positive na meron. Opo, kaya nga po inisyuhan ni Judge. Kaya po inisyuhan ni Judge yan ng search warrant kasi talagang meron makukuha. Opo. Hindi po itataya ng Judge yung kanyang yung kanyang pwesto, yung kanyang pagiging hukom para lang kayo ipag-initan, mga kapatid. Di ba? Yung pirma niya, lalo na yung pirma niya. Hindi niya itataya yung signature ng judge. Kasi po, pag kayo ay sinearch warrant at wala pong nakuha na illegal items or any embezzled goods or prohibited contraband or anything yung bahay, pwede nyo pong idemanda ang law enforcement officer. Pwede nyo ring idamay si judge, di ba? Ganun po siya, mga kapatid. Dapat po specific po ang nakalagay sa warrant of sa search warrant. Nakadefine po lahat doon. For example, baril yung pinag-uusapan. Di ba? There should be a thorough description kung anong klase ng baril, make, model. Hindi naman actually, sir. Actually, hindi. Huwag yung dyan sir. Lang man tanongin po, alam mo ba yung serial number ng baril? Siyempre, hindi, sir. Hindi, actually. Pero basta pinag-uusapan. Magtanong tayo sa mga natin, sa mga viewers natin regarding that. Kasi, hindi pwedeng mag-fish ang mga law enforcement. No. We are not fishing Kasi ang dinescribe po dyan, illegal firearms Kasi along the way po, bigyan ko kayo ng example, ang Tenet ay M14. Nung pagdating mo doon, may 45 na unlicensed license. Huwag po kayo mag-alala, mga kapatid. Kasi ganito po ito, paliwanag ko sa inyo. Kung may papel naman yung mga baril nyo, ini-inventory yan, Sir Eren Okay. Halimbawa po, sinearch warrant kayo, nakuhanan kayo ng walang papel na baril. Tapos yung ibang baril nyo may papel, no? Ini-inventory po yan, kinukuha pa rin yung serial number niyan at bine-verify pa rin po yan. Pag nakuhanan kasi kayo ng baril, hindi naman sinasabi agad na, walang papel yan Kinukuha po ang serial number niyan at bine-verify pa rin po yan ng ating mga kapulisan dun sa ating, sa ating PIMS. Sa PIMS natin. Yung firearm information natin, management system. Yeah. So, after na lumabas na po yung serial number search doon, that is the time na lang i-declare nila na yan ay walang papel. Okay. Pero upon search and seizure, dumadaan pa rin po sa investigation yan. Yung kaya nga nila in-inventory. Okay. So, ganito po, parang ang sinasabi ni Sir Eren, ibig sabihin pala, kahit illegal yan, hindi
pwedeng kunin dahil hindi nakadescribe sa search warrant. Hindi po ganon, mga kapatid. Bigyan ko kayo ng example. Sige, sir. Kung sinearch warrant ang bahay mo, ang hinahanap ay drugs lang. So upon conducting search and seizure, nakuhanan ka ng baril at nakuhanan ka ng granada. Kasama po yun sa ipapile na kaso sa inyo. O, kasi why do you possess that? You are not authorized to keep grenades and you are not authorized to keep firearm. Wala ka namang LTAP. So, kukunin po nyo yun, isasama nyo yun sa pagpapile ng kaso, mga kapatid. Kahit hindi po siya yung target nyo. Kasi illegal goods yun, embezzled o nakaw na goods or embezzled goods or a prohibited item, kasama po yun sa ipapile yung kaso. So, hindi, drugs lang kami, hindi namin sama yung baril niya, kahit walang papel, hindi namin isasama yan. Illegal pong item yun. So, you need to bring it. You need to include it po sa pagpapile ng kaso. Although hindi siya kasama sa search warrant kasi nga illegal goods siya, Sir Eren. Bawal siya. Okay. Opo. Okay. Pero na-discover mo lang siya along the way dahil nung naghahanap ka na nung target mong item. Sana nakuha, Sir Eren, no? Oo. Nakuha ko yun kasi may nangyari dito sa Kalinga. Nagkaroon ng raid way back 2013. Ang daming baril na nakuha sa isang bahay. Okay? Ito, ano na investigador. Hanapin niyo yung investigador Kalinga raid. Okay? Dismiss yung kaso. Sir, dismiss yung kaso. Bakit? Dismiss yung kaso. Mahusay yung abogado nila. I think yung hindi po ako abogado pero based sa nare-recall ko, yung principle of the yung parang fishing expedition daw yung nangyari. Meron po parang kasi meron kasi may mga ganon. Ito paliwanag ko na lang po, mga kapatid, no. Wag na nating i-divulge kung bakit na-dismiss. Ito na lang po. Kasi pero may ganon akong narinig dito sa amin. Kasi po ang dami yung pinag-usapan natin yung na-dismiss, galing na ng abogado pinag-uusapan diyan. Sir, more than 300 na baril. Pero yan, na-dismiss yan sa galing na ng abogado. Pero ito po ang pag-usapan natin para mas... Hindi, sir. Sa tingin ko, na-dismiss yung kaso because hindi yun yung target nung search. Drugs yung target ng search. Ipaliwanag natin. Ipaliwanag po natin, sir. There are... Kaibigan ko kasi yung abogado nito eh. Pero ipaliwanag natin, Sir Eren, para mas maliwanag ko. Sige. Meron po kasi tayong may mga tinatawag na regularity in the performance of duty. Okay. May mga tinatawag kaya nga po may mga tinatawag sa PNP, meron tayo sa libro natin yung tinatawag na operational procedure, yung PNP Kailangan po kasi sundan yun ng law enforcement, yung libro ng pagkakandak ng search warrant, ng search. Kami po sa CREDEC, yan po yung special na itinuturo sa amin. Nagkakaroon pa nga kami diyan ng MAC na na raid, kung paano pag-inventory, paano namin papasukin yung bahay, paano kami magne-negotiate, paano namin ikakandak yung search. Yan po ang maganda sa CREDEC kasi ano po yan, kaya nga karamihan po ng CREDEC graduate, pag nag-file ng kaso yan, airtight yan, sir. Pasok yan. Mataas ang conviction niya kasi maingat, sir, no? Maingat. Kasi School of Investigation nga, where tinetrain kami ng maayos. Na yung sinasabi mo, sir, na na-dismiss yung kaso, it is possible na meron silang hindi sinunod na procedure. May nalabag na SOP na dapat tinitake into consideration, mga kapatid. Pero sir, linawin ko lang hindi ibig sabihin ibabalik yung mga illegal na baril. Samsam yun. Yun. Pero hindi siya kakasuhan dun sa kasi nga po, may technicalities po kasi. I think hindi gagamitin yung mga baril na yon as evidence dun sa kaso niya. Kasi po may technicality, may technicality technicality na yun ng batas. Siguro sir, makakasagot niyan yung abogado mong kaibigan. Actually, we cannot, ayoko pong i-discuss natin yan dito. Kasi hindi, kasi baka gamitin din ng mga kasi pati mga masasamang tao, binibigyan natin ng tips. Hindi po. Hindi po natin yan to discuss here in live, no? Pero ayan na nga po, kapag hindi po kasi sumunod, kaya nga po may manual, no? May ang PNP. Same thing with BGMP, may meron kami mga operational procedures that we need to follow. Actually, alam niyo po, pag hindi nga sinunod yun, makakasuhan pa kami. Hindi man kami makasuhan ng criminal, may administrative. Required, di ba dapat merong kasamang taga-barangay?
Actually, sa requirement po kasi na kahit nga po hindi taga-barangay, yung mga kinikilalang tao. Kinikilalang tao sa community. Halimbawa, meron kang kapitbahay na sabihin na natin, pastor, o may kapitbahay ka ring kahit hindi lawyer, homeowners, presidente ng homeowners. So that will stand as witness. Kailangan po may ganoon. Dalawa. Pero pag yun, hindi mo ginawa yun, ang lalabas nun parang nag-implanta ka lang ng baril sa bahay niya o ng illegal goods, no? So you need witness na credible, mga kapatid. Kailangan i-comply po yun. Kailangan po nating i-comply yun. It's no difference with yung sa sir, no, sa batas ng 91 sa batas ng droga. Kapag nakahuli po ng droga, kailangan may barangay representative at may media. Pag wala po yun, madidismiss po ang kaso sa piskalya. Kasi sa Sir, i-ano lang natin tawag dito. Ito pong pag-uusap namin ni Sir Corix is base po sa aming pagkaintindi. Okay? Baka po kasi may mga experts tayo dyan na nanonood. Mag-comment po kayo. Mas maganda rin. Actually, ako Sir Eric, hindi ako expert, no? Pero it is my, ito yung na-experience ko sa, sa trabaho ko, no? Pero kasi sir, baka gamitin na naman laban sa atin. Ayan, nagmamarunong na naman yung dalawa. Actually, ako po ay umuupo rin sa korte pag may huli ng korte. Tinatanong kami, pagdating sa korte, tatanungin ka ng court ng judge. How long ay ng abogado, how long have you been in the service, 'di ba? Sir, I'm already 15 years in the service. What is your designation as jail officer during the time? JO2 ko to, sir. I'm jail officer to Enrico Velasquez and I was assigned for investigation for about 8 years. What is your courses or seminars attended that makes you an investigator? I'm accredited graduate, Your Honor. So, kami po, pag umupo kami sa korte, the authority. The authority, and probably the credential or credibility to stand as a we witness. Are recognized as expert witness po ang investigator. Sir, matanong ko, these are with warrant. Paano yung mga warrantless searches? Opo, darating tayo dyan. Papunta tayo dyan, sir. Papunta tayo natin yun sa tingin mas exciting yun eh. So ito na po. Huwag muna nating talunan, sir. Kaya we need to make conclusions dito sa ating... Sige. Conclude. Ganun din po ito sa mga kotse, no? Yung ating mga sasakyan, no? Opo. Dapat nakadescribe dyan yung mga plaka ng sasakyan. Number, make, model. Opo. Hindi po basta-bastang ganun. Not unless, ito po ang pinagkaiba dyan, you are nasa hot pursuit, sir, ha? Iba to, sasakyan, hot pursuit. Yan. Pupunta tayo sa hot pursuit. Nakipagbarilan ka, binangga mo yung checkpoint. Kasi nga may dala ka ng mga kontrabando, alangan mahihinto ka sa checkpoint, hindi sa kote ka. So ginawa mo yung barricade, binangga mo yung barricade ng checkpoint, at pinutokan ka ng pulis, gumanti ka ng putok. Hinabol ka ngayon. Hagad. So paghabol, naubusan ka na ng bala, di ka na nakaputok. So pwede ka ng kapkapan. At pwede na rin pong i-search yung kotse nyo. Bakit naging pwede na? Ang sabi mo, sir, kailangan ng search warrant. Bakit ngayon pwede na? Paiba-iba ka naman, Sir Corix. Warrantless na yan, warrantless. Ito na yung mga warrantless. Sige, sir. So ito na po yung warrantless arrest. May tatlo po tayong dahilan. May tatlo po tayong dahilan para po kayo ay maaresto, no? At the same time, ma-search. Sir, ma-search muna. Opo. Hindi, magkasama siya, sir. Actually, magkasama siya. Oo. Parehas yan na pwede mong gawin. Oo. Sa taong inaaresto. This is clear, ha? Pakinggan nyo, mga kababayan. May tatlong instances na ang pwede kayong kapkapan. Ay hulihin, no? Pag may tinatawag sa warrantless arrest na when in your presence, the person to be arrested is actually committing or attempting to commit or actually committed an offense or crime. Kahit civilian po kayo, pwede. So, sa pag-aresto, kahit civilian ka, pwede kang mag-aresto. Pwede po. Citizen's arrest ang tawag doon. Tama ba? Yun pwede yung pakaintindi ko eh. Pwede po. Pwede mong i-apprehend yung tao na... In your presence In your presence. May binubugbog siya or may sinasaksak siya or whatever ganon, pwede mo siyang i-apprehend. Bakit kaya pwedeng ganon? Kasi bilang isang mamamayan na may mabuting pagkatao, no? We can call it moral and social obligation to help. Tama, di ba? Opo. So, you acted in a
as a good Samaritan, sir, no? Mabuting tao kayo. So, inaresto mo ngayon, no? So, sa pag-aaresto, yung second presence pala, is yung second na dahilan ng pag-aresto tayo pupunta. Pangalawang mamaya na, ipaliwanag ko yung bakit kailangan kapkapan. So, sa pangalawang dahilan na pwedeng mag-aresto ng walang warrant ay yung tinatawag na the person has personal knowledge of the crime, indicating that the person to making an arrest have personal knowledge that this person to be arrested is involved sa isang krimen. Okay. Ibig sabihin may personal knowledge, alam niya tong tao na to involved to sa krimen. Okay. So, yung number 2 yan ay sa mga pulis. Okay. Oo. Okay. Sa una, pasok yung civilian, no? When the person has personal knowledge, sabi niya, yung pulis, nag-iimbestiga, may personal knowledge siya na itong tao na to ay parte ng krimen, gumawa ng krimen, pwede niyang arestuhin yun. Tama? Pwede, sir? Okay. Yung example, may saksakan sa Camp 2. May tumakbo na may dugo sa katawan. Hindi niya nakita yung patayan. Tama, sir? Tama. Pero may tumatakbong may dugo yung damit, may hawak na kutsilyo. So what is the presumption? Ito yung sumaksak, pwede kang huliin ng pulis kahit di mo nakita ng aktual. Diba? Okay. Because this police officer, he has the belief that this person, diba, indicating that this person is the possible suspect of that crime, no? Hinuli niya ngayon. So happen, ang paano mapapatunayan na siya nga, dapat yung dugo do sa damit, mag-match dun sa dugo sa crime scene. Tsaka yung weapon use, dapat yun talaga yung sa mga hiwa sa katawan ng tao, yun yung ginamit na kutsilyo. Tama, sir? It should corroborate. Sir, arrest pa lang yan. Hindi pa naman conviction yan eh. Parang pinapahinto mo lang yung tao. Oo, yeah. Oo. Kaya, yeah. Suspect pa lang yan. Suspect pa lang yan. Hindi ka pa kriminal. Opo. Okay? Kasi pagdating sa korte, mapapalitan ng pangalan mo, akusado naman ang tawag sa iyo. Akusado na. Ano ka pala, suspect ka lang. Hindi ka pa hindi ka pa kriminal. Okay. Baka kasi baka ma-misconstrue ng ibang mga nanonood at baliktarin na naman tayo at ibato na naman sa atin. Sa pangatlong pagkakataon, third. Sa third, pag yung taong huhulihin mo ay pugante ng kulungan. Tumakas sa piitan. So nasa listahan ng yan. Okay? Kahit hindi po, sir. Halimbawa, may police station dyan, may tumakas silang kulong dyan o kaya kulong sa BJMP. Inaresto mo, pwede po yan ng warrant. Kasi po yan ay tumatakas sa kamay ng batas, mga kapatid. No? So may naharap yan na asunto. So dapat lang na ibalik sa kulungan yan. Pwedeng damputin yan na walang warrant. Kasi meron pa siyang kasong hinaharap sa hukuman. Ang mga tao pong may kaso, ang may hawak po ng buhay niya ng korte. Ang kalayaan niya ng korte ang may hawak. So ituloy na natin. So we're talking of 3 instances, no? Na warrantless arrest. So sa 3 instances na yan, sir, pwede bang i-apply yung pagkapkap ng walang search warrant? Okay. Of course, yes. Pwede ka bang kapkapan? Of course, yes. Alam niyo po, bakit nagkakaroon ng karapatan ang pulis magkapkap sa tao ng walang search warrant? Kapag siya po ay nag-e-effect ng arrest. Pag siya po ay nagsasagawa ng pag-aresto. Ano ba ang dahilan ng batas? Bakit kailangan kapkapan ng mga pulis o ng law enforcement officer ang taong inaaresto? Ito po ay dahil sa dahilang maaaring yung taong hinuhuli po ay may nakatagong armas na pwedeng maglagay sa alanganin sa buhay ng taong nagsasagawa ng pag-aresto. Yun po yung ating mga alagad ng batas. Question, sir. During, may instance kasi tayo na citizen's arrest. Okay, for example, may nag-amok. Tapos, inaresto nyo na bilang mga citizen, tinalian nyo na. Kasi nagwawala nga, lasing, nagwawala. Pwede nyo bang kapkapan yung tao na yon bilang sibilyan? Opo. Okay. Pero, bago mo tinali, kinapkapan mo muna. Tama, sir? Pwede kakapkapan mo muna. Pwede kasi baka may nakatagong patalim or kusilyo or whatever. Yung pag-search po ng taong umaaresto, hindi po yan limited sa law enforcement lang. Okay. Opo. Saan ka ba naman makakita? Sibilyan na nga na tumulong, ayaw mo pa magkapkap. Pag napatay pa yan, nagboluntaryo na nga po yan, mga kapatid. So, wala pong bawal doon. When you make effect arrest,
be sure, see to it nakapkapan nyo kasi baka mamaya tumulong na lang kayo, nasaksak pa kayo, o di ba? Or nahagisan ka ng granada or meron pa lang nakatago na 22 na maliit dun sa tinali mo, dinukot yung baril, pinutukan ka pa, o nakita nyo po mga kababayan. So it is, kumbaga SOP po yung pagkakandak ng body search kapag kayo po ay nag-e-effect ng arrest, mga kapatid. So yun po yung dahilan. Ako, sir, paano kung halimbawa bystander ako, witness ako doon, at yung mga arresting officer, kakapkapan din ako? Possible ba yun? For example, kasamahan ko yung nagwala. Bystander ako eh. Kasamahan ko, nagwala siya. Ano ba, pero hindi kayo kasama sa nagwala? Hindi ako nagwawala. Barkada ko siya, kaibigan ko siya, nagwawala siya. Tapos, kinapkapan siya, kinapkapan din ako. Pwede niyo pong kasuhan yung pulis kasi hindi naman kayo kasama ron, sir. Kasuhan yung pulis kasi hindi ka naman hindi ka naman involved doon, bakit kakakapapan? Pero kung ako naman, sir, walang kasalanan, sige lang, sir, kapkapan niyo ako. Pero ako sa hapon ako. Pero magsasubmit pa rin ako. Pero kung ako po 'yun, kakasuhan ko po 'yun. Pag ako yung kinapkapan na hindi ako involved. Kasi bakit? Okay. Hindi po dapat masanay na ganun ang ating mga kapulisan. Law enforcement, yeah. Opo. Hindi po porket Leia ako sasabihin ko wag mo nang kasuhan, no? Yeah. Kailangan pong malaman din ng mga kapulisan natin na dapat po wag pong wag po tayong lalagpas sa limit ng batas. I myself po ako matagal din akong investigador. Hindi ko po ginagawa 'yan, no? Opo. Kaya po tayo naging investigador eh. We seek for truth, we seek for justice, mga kapatid. Yan sir ang kagandahan sa sa batas at saka sa demokrasya eh. May balanse, 'di ba? Binibigyan ng batas ang ating mga kapulisan, ang ating law enforcement ng authority to exercise doon sa mga subjects. Actually, Sir Eren, ito, di ba? Diba tayo nag-uusap tayo before, Sir Eren, no? Ikaw ay military man, no? Ikaw ay nasa military, nag-official ka ng militar. Ako naman po ay Leia, no? Law enforcement. Alam niyo po, this is the beauty ng law enforcement. Meron kami tinatawag na discretionary power sa aming pagtupad ng tungkulin, no? O ang tawag ng mga pulis Maynila diyan, hila mo buntot mo, di ba? Okay. Kayo sa military, you go by the orders. Pag nag-utos sa taas, uutos from battalion down to platoon, no? You will have to abide, no? Pero kami po, meron kaming discretion. Ang tawag nga nila nung nasa criminology ako, yung tinatawag na police discretion. The use of one's wise judgment. Correct. Ang definition ng police discretion, no? So, which is which? Kung anong gagawin mo? Huliin ko ba to? One of the specific example yung tinuro sa amin ng isa naming magaling na professor sa PCCR, yung paano manghuli ang FBI, no? Yung FBI, no? Sabi kasi ng FBI, if you want to catch something, learn first how to wait, no? Matuto daw muna. May isa pa akong nabasa na write-up, ang sabi, let small fishes go. Hayaan mo daw muna yung dilis lumaki. Pag bangus na siya, saka mo huliin, no? So, ibig sabihin, maliit pa yung ginagawa niyang krimen, huwag mo muna huliin ngayon. Kasi pag lumaki na siya, mas marami kang mahuhuling kasamahan niya. Mas malaking huli, di ba? Network. Oo. Pag maliit pa, huwag mo na, hayaan mo siya. Gamitin mo pa nga siyang asset eh. Okay. Para ma-explore mo lahat yung connection niya. So that's how law enforcement works, sir. Yung discretionary ng isang operatiba, ng isang pulis, ng isang investigador. Kung paano niya lalaruin yung kanyang methodologies and strategies bilang investigador. Pero sa military, yun ang pinagkaiba, no? Po, you go by command. Yun po sa tingin namin, dito sa OGP, tinuturo din natin to. No, tinuturo din natin through live, through personal talks, to gunner's talk. Tinuturo natin to, sinishare natin to for us to be aware kung saan yung limit ng law enforcement, saan ang limitasyon natin bilang mga civilian, no? Tapos lalagay po tayo palagi sa konteksto ng Pilipinas. Kasi yun nga, mami-misconstrue tayo na bakit sa Amerika ganun. Bakit sa ganito ganon, sa Canada ganon, sa Australia ganon. Hindi. Konteksto po tayo sa Pilipinas. Philippine setting po. Philippine setting. At kung ano yung nangyayari talaga sa ground. Kasi mga kaibigan, si Sir Corixman, araw-araw niyang
buhay na ang mga kasama niya sa bilangguan, yung mga kriminal diyan, mga hinahatid sundo niya, pinoproteksyonan niya yung mga high risk na mga personalities. Ito po yung kagandahan sa tandem na ito. Ito po ang kagandahan sa One Gun Pilipinas. Dahil people on the ground have actual knowledge, have actual experience kung ano yung tunay na nangyayari. At kami po, i-share namin ito sa inyo. At hindi po ito house show lang. Na dahil ako isang vlogger, malaki ang follower ko, at marami akong baril, ako na yung eksperto at magbibigay na ako ng mga inflammatory opinion. Kaya po kanina sinimulan ko, pinakita ko sa inyo, may also credit graduate, no? Yeah. Alam ko si General Acop, CIC graduate yan. Nung time kasi nila, sir, CIS yan si sir, no? At nag-CIDG yan. Prerequisite po itong kurso na to sa kanila, prerequisite po yan. Requirement po yan. You will not become a member of the CIS or CIDG na hindi ka po nag-specialized course. Yeah. Oo, yeah. Ngayon po, ang PNP, nag-create sila ng course nila, alam ko 45 days po, no? Para kasi mahaba ito 6 months to sir, Meron silang ginawa nila yung kanilang criminal investigation course and they finish it for 45 days. Kasi nga naman, ipakredit mo lahat ng investigador. Dinaubos ang investigador sa sir? Sa ground. So, ang ginawa ng PNP, naglagay po sila ng CIC, no? Criminal Investigation Course for 45 days. Kasi isipin nyo itong credit, sir, 820 hours ito. You will take it for 6 months. Opo. Ano po kami dyan? Stay in kami. Monday to Friday, ang gagawin mo, Friday ng gabi, uuwi ka ng bahay mo, babalik ka ng Linggo ng gabi. Okay. And you will complete that for 6 months period and you have to complete 820 hours. So, kaya mabigat po itong kurso na ito. Kaya nga po, inire-recognize naman ito ng mga courts pag nagpakilala kang credit graduate naman. Sir, Your Honor, I'm a credit graduate, class 2017-02. So, that will give you... naman po, sir, ito lang, I'll just have to give my own personal disclaimer. I'm not a law expert. I'm not trained in those investigations. I'm an ordinary citizen. Ako po ay tumatayo bilang isang estudyante ni Corexman at ng mga abogado na magjo-join dito sa forum na to. Ang disclaimer ko po is this. Hindi naman ibig sabihin na ordinaryong tao ka, hindi mo na dapat alam ang batas. Dapat alam mo. Alam mo rin kung ano limitasyon mo. So ito po yung purpose kung bakit... Presidente, sir, nagsabi na those who have less in life should more in law. Sino ba yung Presidente? No. Yung mga mahihirap daw po. Those who have less in life should have more in law. Hindi po kailangan na abogado kayo. Kailangan po marami tayong alam sa batas, lalo po tayong mga ordinaryong tao. Ito po yung purpose kung bakit natin pinag-uusapan to. Para ma-exercise natin yung ating mga karapatan. At hindi rin natin abusuhin yung ating mga pribilehyo. Malinaw yun, sir, ha? Within the bounds of the law ang galaw natin. Within the bounds of the law, we exercise our rights and we enjoy our privileges. Kasi pwede nating i-abuse yung privileges with our exercise of rights. Maraming pagkakataon na pwedeng mangyayari yan. At ayaw po natin mangyayari yan sa OGP. Parang may narinig ako ng kaibigan ko nagsabi niya, ang sabi daw, too much democracy, no? Yes, too much democracy. Ayaw po natin yon. Kaya nga, palagi po ang One Gun Pilipinas, yun nga, nami-mislabel tayo na anti-gun. No? Anti-gun yan si Corexman. Anti-gun yan si Al-Mustafa Gibran. Gusto niya lang 50 lang yung bala. O, di ba? Yun yung nasa batas. Diba? Wala naman akong... Parang tinira ako doon sa MP5, yung picture ko sa MP5, no? Sabi daw ay 49 rounds ammunition lang daw yung karga ng MP5 ko, no? Kaya nga, sir, wala naman akong sinasabi na gusto ko lang yung 50 yung bala. Pero they are labeling us. At may nag-screenshot pa doon sa akin, hindi puro forma daw, hindi naman daw nagagamit sa tunay na buhay yung aking, Oo, so... Maraming ganun, sir. Pero sana... Hindi po pero sana yung mga malalapit sa akin makausap na lang ninyo para hindi po ayoko pong magyabang, no, ayaw po nating magsalita dito ng kung ano-ano, no. Anyway, okay lang po yan. Throw some stones that will break my head, sabi nga. Okay. Oo.
Sir, Opo. conclusion natin for the So, for the searches. Gun ban and searches, ito po, pinadali nating maintindihan nyo para alam po ninyo yung mga dapat lang ninyong malaman pag kayo po ay nailagay sa ganitong sitwasyon. Maliwanag naman po itong ating ating explanation, binreakdown ko sa pinakamababang lingwahe, mga kapatid, no? So, pag sa search, unang-una dapat alamin natin na yung pag-search ba ay legal. Katulad kanina, sinabi ko, hot pursuit, hinabol ka. Naubusan ka na ng bala, di ka lumaban, may karapatan na rin po yung pulis na i-search yung sasakyan mo kasi binangga mo yung barikada ng checkpoint at nakipagpalitan ka ng putok. Uulitin ko, pwedeng kapkapan yung kotse mo at pwede ka na rin kapkapan. Opo. Kasi meron ka pong tinatawag na may initial violation ka na na nag-trigger kung bakit kailangan kang i-search ka at i-search ang kotse mo. No? Sir, binangga mo yung kung chinismis lang? Po? Paano kung i-chinismis ka lang? Hindi po pwede yun. Kailangan talaga ng search warrant yun. No? Oo. Kailangan na search warrant. Parang ganito po. Bigyan ko kayo ng isang specific example. Ito Sir Eren, nakwento ko na yata sa iyo to, di ba, no? Halimbawa po, may nakatayong mama sa kalye ng, ito, EDSA, may nakatayong mamang lasing, no? Kinapkapan. Walang ginagawang masama. May nakuha ang baril. Walang lisensya. Papasok po ba sa iyan yun? Legal ba ang pagkapkap? Legal ba? O hindi? Or papasok ba yung kaso, sir, na illegal possession of firearms? Ang tanong, legal ba nakapkapan siya at makuha? May term sa law yan Yung bunga ng masamang puno, tama ba? Fruit of the poisonous tree, ang tawag. Oo. Tama. So kinapkapan niyo po yung kinapkapan niyo yung tao, nakuha na ng baril, tapos pinayda mo ng kaso. Ang tanong, sasampa ba yun? Nakuha na mo ng baril, walang papel, no? Hindi po. Pero hindi yung po. baril, samsam na yun. Opo. Samsam na yun, hindi babalik. Malinaw yun. Konfiskado na yung baril. Kasi po, bakit? Yeah. So, bakit siya madidismiss? Unang-una po, wala pong tinatawag na justifiable reason o probable cause na siya ay kapkapan. Kasi nakatayo lang naman po yung mamang lasing, di ba? May baka iniwan siya ng girlfriend niya. Lasing, baka nagwawala. Iniwan na, hindi po, nakatayo lang nag-aabang na sasakyan may witness siya may nag-witness na nagtakatak vendor Okay. Pagdating sa korte, sabi nung takatak vendor, sir, nakatayo lang naman po si mamang lasing Nilapitan po nila, kinapkapan nila tapos sinulip po sir, nila. Paano kung gun ban? Alin? Paano kung gun ban tapos kinapkapan siya tapos may gun ban? Makinig po kayo, no? Kahit po gun ban, kung wala naman pong reason na kayo ay kapkapan, nakatayo lang naman po kayo diyan, di ba? Kinapkapan kayo at nakuha kayo ng baril, bawal po yan. Kasi bawal ang pagkapkap. Opo, dahil nakatayo ka lang, wala ka namang nilalabag na batas. Pero ibahin mo. Sige sir. There must be an initial violation for you that giving the authority to press your body. Okay. O to press your belonging. Bigyan kita example, sir. Yung una nating sitwasyon, nakatayo lang siya, nag-aabang siya lasing siya, iniwan siya ng girlfriend niya, naglasing siya ngayon doon sa beer house. Okay. Nung pauwi na siya, nakatayo siya sa EDSA, naghihintay siya ng taxi. Bilang kinapkapan siya ngayon, may nakuhang baril. So, walang violation, no? Pagdating sa paila ng korte, meron siyang witness na magbabalot o kaya takatak vendor, sir. Mr. Fiscal, andun po ako nung kinapkapan yan. Wala naman siyang ginagawa, nakatayo lang po siya. So, meron siyang statement na nagpapasinungaling na walang ginagawang masama, di ba? So, ito naman, ibahin naman natin ang situation. Nakatayo, nandun ako sa EDSA, nakatayo sa EDSA yung mama. Tapos, nanampal siya ngayon ng minor de edad. Lasing siya. Nakita naman ng mobile ngayon. Ba't mo sinasampal yan? Talikod na pa. Kinapkapan, may nakuhang baril. Wala. Iba po yun. Katay na yun, sir. Kaso talaga yun. Kulong na yun. Tatamaan yun. Kaso. So, uulitin ko mga kapatid Pag kayo po ay kakapkapan, dapat po there must be a valid reason na kayo ay kinakapkapan. Okay. Meron kayong initial violation na tinatawag. Okay. Ang tawag namin sa criminology niyan, IB. Para hindi makakalimutan. Initial violation. Initial violation. Ginagawa namin nalagyan namin ng abbreviation para hindi namin makalimutan. Na when you conduct searches, physical searches, there must be IB, that is initial violation.
for you to justify the body searching. Yeah. O, kailangan may initial violation po. Again, the purpose is to protect you. Will traffic violations justify? No, it's not a criminal it's not a criminal. It's just a mere traffic violation. Pitang the red light ka, illegal parking, hindi pwede. Actually, ang tawag na nga namin sa traffic, hindi na nga yan traffic, ang tawag natin dyan, traffic incident na Traffic incident. Traffic incident na yung mga nanonood po dito sa ating live, na naka-experience ng ganyan, comment nyo lang. Kung may mga ideas kayo, i-comment nyo lang. Basta ako po hindi ako eksperto sa mga bagay na ito. I'm just a mere observer at student na pinag-aaralan po itong mga sitwasyon na ito para to prevent. Kaya nga umaabot tayo, Sir Erin, ng 3 oras sa kwentuhan, di ba? Minsan nga, Sir, alas 2 na madaling araw, dami nating kwentuhan. Kasi, alam nyo mga kapatid, mahirap tong ginagawa namin ni Sir Erin. Ito kasi si Sir Erin ay training director. Ako po ay plans and program. Kailangan talaga naming mag-usap. Opo, mahirap. You have to coordinate. Kasi may ibang field of expertise si Sir Erin. Ako ganun din. Ang ginagawa po namin, nagko-collaborate kami. Kumukuha rin ako ng idea kay Sir Erin. Ako siya rin naman ay ganoon. We have to work as a team, mga kapatid. Opo. Kaya nga ngayon, maraming salamat kay Sir Chris Barin and together with Sir Rob Layton. Thank you so much, Chris and Sir Rob Layton, for joining the team. And we are very glad and we're very, very happy that you are part now of the training staff as part of the consultancy group to reinforce the advocacies of One Gun Pilipinas in pursuing responsible gun ownership for our fellow Filipinos. Even though si Sir Rob ay isang foreign national, napamahal siya sa Pilipinas. At natouch ako, sir, nung sinabi niya I'm willing to help in any way I can do. Yun nga, ako din. Grabe. I'm really touched, yeah. And of course, not to mention, para wag nating meron din po tayong kasama sa mga industriya in the likes of Miss Pamela Uyami. And Sir Michael Mia. Ma'am Libet Pible also, nagsabi na rin sa atin, no? Yung nagbigay na rin sila ng intention to help us with our cause. Kasi, and I'm also inviting, Sir Corix, I'm also inviting other members of the industry. No? Hindi na muna po natin papangalanan ngayon kasi ongoing ang ating negosasyon. Marami pong nakikipag-partner na sa atin ngayon. Maraming salamat po sa tiwala. No? Kami mga ordinaryong tao lang, no? Pero ordinaryong tao meeting, the extraordinary members of the industry to help professionalize institutionalize the advocacies of One Gun Pilipinas. Anyway, sir, sige. Ano bang last na ayan. Saan ito maliwanag po, no, yung ating mga searches na yan. Hindi po yan basta-basta kinakandak. May isa pa pala, Sir Erin, na... Sige, sir. Ito pa, baka kasi makaligtaan ko, baka may mga nanonood na abogado. May mga tinatawag na custom search pala, Sir Erin. Opo. Click mo na ito yung custom searches. Halimbawa po, may mga nakalusot na, ng mga kontrabando doon sa, mga hindi nagbayad ng mga custom payment. Custom dues. Okay. Opo. Pwede pong habulin ng mga custom natin yan, enforcement officer natin yan. Pwede nilang habulin sa kalsada yan at harangin para i-search. Yung mga hindi po. Kasi po yan, mabigat yan kasi custom law yan, Sir Erin. Pwede pong gawin yan. Pwedeng gawin yan ng mga custom enforcement officer natin. Opo. Okay. Siyempre, in assistance with the Philippine National Police. No? Okay. Opo. So yun po yung mga, yung mga pwede ng mga searches na ganyan ng walang search warrant. No? Opo. So, syempre, alam niyo yung mga custom searches po yan, niloloko niyan gobyerno Tinatakasan mo yung palusot na mga, di ba? Mga, alam mo na, Sir Erin, mga custom So, those are the important. So, tapos na tayo sa gun ban, siguro. We have to finish this one, no? Sa ating search and seizure, sinabi na rin naman natin, maski ang konstitusyon, pinaproteksyonan tayo diyan, no? Maliwanag po yan. Sa lahat po ng batas dito sa Pilipinas, ang pinakamabigat po dyan, pag sinabi ng konstitusyon na hindi pwede, hindi pwede. No? Hindi po pwede. Yun po yan, mga kapatid. Anyway, going to your story, Sir Erin Ke, no? So, sharing tayo. Actually, I will
take the floor muna. Ako muna ang magpapakilala. No? Kasi pangit naman na ipakilala ni Sir Eren ang kanyang sarili, mga kababayan. No? Sige, sir. So going back to topic kay Sir Eren tayo. No? So Sir Eren is, no, alam natin, is a former military man. Graduate siya ng PMA class 2009. No? And his brother is also a graduate of PMA. No? Anong class si Sir? Si Kuya Sir? Class 2010. Oh, class 2010. No? At ang family naman nila ay hindi naman din mahirap, hindi rin mayaman, no, Sir Eren, ano? So, pero hindi mahirap, hindi rin mayaman, tama. An average Filipino family, mga kapatid, no? Opo. Serving the military, pati ang kapatid ni Sir Eren, alam naman natin yun, na-share na niya na nagbuwis ng buhay ang kanyang kapatid sa serbisyo publiko para sa Pilipinas, sa ating pagsiservisyo sa bayan. And Sir Eren also decided to leave the service and to go back to civilian life, no? And hindi naman po ito na-discharge, no? May ibang kwento kasi na ikaw daw ay no? Oo. Pero mamaya na natin i-topic yung mga negative, no? Ito muna. Sir, so si Sir Eren po ay bumalik sa civilian life at ito ay nagnegosyo and to raise a family na on his own, sabihin natin, sa bumuhay ng nagtatag na sariling pamilya. Actually, I met her, yung anak niya at yung wife dun sa Lock and Load Philippines, sa honor, sir, no? At ito na nga po, mga kapatid, no? Bakit natin ini-introduce ulit ang Sir Eren, no? May mga tao, no? May mga tao na minsan para tayong inuuri, Sir Eren, no? Inuuri, no? Inuuri. May mga tao rin na apakala nila yung pakikipaglaban nila ay pakikipaglaban para sa lahat. Tama, Sir Eren? Okay. So pag ang mga taong ito may pinaglalaban ay parang pag hindi ka umayon sa gusto nila, ikaw ay kalaban, no? Parang ganoon, Sir Eren, ano? Opo. Pero saludo pa rin tayo sa mga ganung tao, Sir Eren, no? Sabi nga natin, at least may pinaglalaban ka, di ba? A man who has nothing to fight for or die for is a man who is not fit to live, Sir Eren, no? Tama pa rin, no? Opo. Agree. Now, 100%. Yung pakikipaglaban na yan, bit-bit ang ideolohiya at prinsipyo, mga kapatid. Maraming namatay na tao dyan at nagsakripisyo. Since time immemorial, history will tell us, no? Lalo yung may hilig sa history. Huwag na tayong lumabas sa history ng mundo, sa history na lang ng Pilipinas. May mga namatay na tao dito na sinakripisyo ang pamilya, sarili, at ang sariling buhay para sa bayan, no? Opo. Kilala ko yung isa dyan. Idol ko yung isa dyan. Oo. Yung isa, si Nera Luna, idol ko yun. Oo. Pero higit sa lahat, mas idol natin si Jose Rizal. Idol natin si Jose Rizal. Yeah. Si Jose Rizal po, no? Alam nyo, balikan natin, no? Talking of Jose Rizal, no? At talagang totoo naman, is really beyond compare yung kabayanihan nyo, you offer your own life, di ba? Diba? Para sa bayan, no? Mabigat po yan, di ba? If I will have that opportunity, I will do the same, di ba? Yes. That will mark you, your name will be marked in throughout the history of the Philippines, di ba? Kaya nung namatay yan si Rizal, alam ko masaya siya. Masaya siya. Oo. Tuloy natin, no? So, history will tell us na yung mga taong may mga pinaglalaban talagang yan. May binuwis, may isinakripisyo para sa bayan, no? Now, ano ba yung, bakit ganito ang simula ng ating introduction kay Sir Eren, ano? Oo. Ganito po. Balikan natin na naman ang kasaysayan. Nung nagpunta yung grupo ng La Solidaridad sa Espanya, kasi hindi sila makapag-sulat para labanan ng Spanish government kasi kontrolado ito ng mga praile, di ba? Tama ba, sir? Yeah. So wala pang separation of powers between the church and the government, no? Tayo kape. Kinokontrol ng praile ang mga gobernador, Silio, di ba? Correct. Ang mga opisyal ng marami naman sa atin mayroong history, nag-high school at elementary tayo to. Alam natin tong dinidiscuss ko. So during that time, oppressed ang Pilipino. So anong ginawa ng grupo nila Antonio Luna, no? Nagpunta yan sa Espanya. Sa Madrid. Itinayo nila yung La Solidaridad. Yun po yung publication natin doon na
nagkikwento sa buong mundo ng atrocities na dinadanas ng mga Indio sa Pilipinas, mga kapatid. Pero take note, Sir Eren, ha? Itong grupo ng La Solidaridad, no? Na naging parte rin si Jose Rizal. Hindi sila Espanya, hindi na sila hindi pa Pilipino pa rin sila. Hindi sila nag-migrate sa Spain na niyayakap nila ang Spanish flag. Pilipino pa rin sila, nagpunta sila doon just to voice out the sentiment na gusto nila ng liberty, equality, equal rights ng mga Pilipinong Indio at ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Tama, sir? No? Tama. So, Pilipino pa rin sila. Maliwanag ito, ha? Yung mga La Solidaridad, yung mga ating mga aktivistang mga manunulat laban sa mga pag-aapi, atrocities ng mga Pilipinong, ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Laban sa Pilipino. Tama. So, pumunta lang sila ron sa venue na yon para maging equal ground. Hindi sila magalaw. Kasi malaya ang Espanya. Pwede mong sabihin lahat ng gusto mo. Dahil open ang Espanya sa mga free thinkers during that time. Yeah, correct. Opo. Sentro yan ng kalayaan nung panahon na yun, ng yung free speech. No? Yeah. Free speech. Free thinking and free speech. No? Kasi sila ay civilized, na sila eh. Tayo, kolonya. Di ba? Kontrolado tayo ng isang gobyerno, sa madaling salita. There was a vlogger, no? Parehas nung idol nating bayani, no? Jose Rizal. Oo. Jose Mercado, ano yun? Ano bang pangalan? Protasio Rizal, no? Sinasabi na tinatanong daw siya ni Al-Mustafa Gibran kung anong ambag niya sa komunidad, sa GAN community, no? Ang sabi daw sino daw si Al-Mustafa Gibran? Sino siya? Para tanungin kung anong ambag niya, no? Kaya po namin to binabanggit. Marami pong member kahapon hanggang kaninang umaga ang tumatawag na nagagalit dahil tinitira ang ating training director. So hindi po ako pwedeng manahimik at ang Sir Gibran din. Kasi baka tong mga member na to sa sobrang bait na natin at hindi tayo nagpapaliwanag sa tao, baka magalit na ito sa atin mismo. Aalis ng OGP to. So hindi po tayo nakikipag-engage, pinapaliwanag lang natin yung setup, no? Opo. So ibalik natin dito sa idol nating bayani, no? Na nakapangalan sa isang bayani itong vlogger, no? Jose Rizal. Actually pinakita pa niya yung pinadalang video na si Sir Gibran ay nagsasalita na pinupuri yung isang vlogger na sikat din naman ito. Ginagalang natin talaga to, magaling na vlogger to. Saludo tayo dyan. Magaling na vlogger yan. Saludo rin ako dyan kay yung idol mo. Idol ko rin yan. Tsaka inspirasyon ko, ba't ako nag-vlog? Pinanonood ko mga vlog niyan dati. Magaling na vlogger, no? O, magaling. Now, ang sabi niya ay sino daw si Al-Mustafa Gibran para tanungin siya kung anong ambag, no? Mga kapatid, pakilala ko sa inyo yung ating training director. 4 na taon nagpakahirap sa akademya ng militar ito. 4 na taon na nag-akademya. Meaning, pwede namang hindi ito pumasok sa military academy. Mayroon namang pamilya, hindi naman siya magugutom, no? Nangarap po itong magsundalo para magsilbing sa bayan. Katulad ng kanyang kapatid na Yumao, no? Ang kapatid nga po niya, hindi niya nakasama ngayon, no? Nag-alay ng buhay para sa bayan. So we cannot blame Sir Gibran to go out of the service kasi may kapatid na siyang nagbigay ng buhay, siguro sapat na yun eh. I will do the same kasi baka maubos ng lalaki sa pamilya, Sir Gibran. Naintindihan kita, no? Kung ganyan ang nangyari kasi mamaya wala nang ama, wala na yung kuya, ako na lang ang lalaki sa pamilya. I will leave the service kasi meron pa akong pamilyang umaasa, ako na lang ang lalaki sa pamilya eh. I will do the same. Pero what is important is meron na pong may nagsakripisyo na yung kapatid mo, Sir Eren, no? So, ano bang naiambag ng Sir Eren sa bayan at sa pamilya niya? Ng pamilya niya para sa bayan. Hindi po siya nag-vlog lang. Hindi po nag-vlog si Eren para yung kikitain niya sa vlog ay papalamon niya sa pamilya niya, no? Hindi po kami vlogger dito, mga kapatid, no? Hindi po kumikita yun. Alam niyo ba yung cheque ng aking YouTube? Andi dito, mga kapatid. Hindi ko pinalitan. Sir, baka ma-stale, sayang. Hindi ko talaga. Sinadya kong hindi, alam mo, andi dito. Sinadya kong hindi papalitan po ang cheque. Nandi dito ang cheque ng aking, Wow! That is
the first check of my first check is 5,000 pesos, $100. Hindi ko po ito pinipera. Bakit? Para pag may nagtanong sa akin na kumikita ako sa vlog, hindi ko po pinapalitan. Baka expire na nga yung check. Failed na yan. Sayang. Opo, hindi ko talaga. Sinadya ko. Kasi pag may nagsabi sa akin na pinagkakakwartahan ko ang YouTube, may ipakikita po ako check. Frame mo. Ipa-frame natin. Maganda yan. Opo, hindi ko siya talaga pinapalitan. Sabi nga ni Mrs. B, sayang yan, pera yan. Sabi ko kasi baka dumating ang time sabihin, pinagkakakwartahan ko ang YouTube. Na ako ay vlogger lang talaga. Na ako ay hindi advocate, mga kapatid. Hanapin ko yung cheque, ipopost ko mamaya sa FB group natin. So, hindi ko makita So, hindi tayo nakapag-prepare. So, yun po ang ibig ko sabihin. Hindi si Sir Eren hindi po ito nabuhay sa vlog, no? Opo. Hindi rin po ito nag-emerge dito sa social media para po makilala na vlogger, para kumita yung page, yung YouTube niya. I don't know kung may YouTube ka. May YouTube ka ba, sir? Meron, sir, pero hindi na ako active sa ano. Yeah. Now, ito po, paliwanag ko sa inyo, mga kapatid. Ulitin ko, hindi po vlogger ang Sir Eren. At the same time, ako din, hindi po. Hindi po kami vlogger. Advocate kami. Advocate po kami. Hindi po kami nagdadaldal lang sa social media at magbabasa ng comment ng mga dyan para lang humaba yung aming live. Hindi po ganun, no? Opo, nag-a-analyze po kami ng mga sinasabi namin sa tao kasi mabigat po ang trabaho ng mga social, mga influencers katulad natin. Kasi pwedeng lason ang lumabas sa bibig natin, pwedeng liwanag, no? Opo, pwede po. Pwede tayong magpahamak, pwede tayong makatulong sa kapwa natin tao, mga kapatid. Tatanungin natin kung anong ambag ni Sir Eren K. He's a former military man. Namatay na ang kapatid niya sa pakikipaglaban para sa bayan, mga kapatid. Ano pang nagagawa ng Eren K para sa bayan? Sa mga kumpanya niya, ilang tao, Sir Eren, ang empleyado mo ngayon sa kumpanya? Right now, we have 160 staff, regular staff yan, and about 40 na mga on-call. So, 160 families to be exact. Dadagdagan pa dahil magkakaroon ka na ng bagong negosyo. Yan. Magtatayo pa tayo ng mga bagong negosyo at magtatayo rin ako ng sarili kong foundation. Mga kapatid, wag na natin i-discuss yung plano with Tads Daily pala. Wag na. Mamaya. Wag na. It's for us, no? Kasi may maraming kaming plano bukod dito sa OGP. May ibang activity pa kami na gusto sana makatulong sa tao. Ituloy natin. Anong sumunod na ginagawa ng Eren K ngayon sa atin? Wala man sa militar ngayon. Ito na, employment, mga kapatid. Employment. Ayan, 160 families na may trabaho. Tanungin ko po, ano ang ambag na ngayon ng Eren K sa bayan? Hindi na siya militar. Pero employment po ang ginagawa. Ekonomiya, binibigyan mo ng trabaho ang mga tao. Ito nga, may bagong hire na naman kasi umangkat kami ng bagong truck. Kailangan ko ng driver. Yeah. So may driver, may pahinante. O, yun, kaka-hire ko ngayon. Yun lang. Opo, yan po yung yan po si Al-Mustafa Gibran. Si Al-Mustafa Gibran nandito ngayon sa One Gun Pilipinas. Hindi po namin yan ni-recruit. Pusang loob po yan. Yan, kaya po in-appoint ko siyang training director. Nakita ko po na bukod sa military background, I think, sabi ko nga dito sa OGP, pag magaling kunin dito, dapat kasama natin sila. And he's capable. Capable po. Nakikita kong capable po siya, no? Yeah. Sabi ko nga, at least kako, mas magaling sa akin mag-isip ngayon, mabilis, ganun po. Kaya nagulat din ang Sir Eren nung sabi kong gawin kitang training director, sir, kung pwede, kung gusto mo. Nagulat, sabi niya, hindi ba nakakaya, sir, bago ako? Hindi, sir, wala po sa bago yan. Ang tinitignan ko po yung capacity. Kasi may una akong inoperan. Di ba? Alam mo naman yung kung sino yung una nating inoperan. May t-shirt ka nga. Tinawanan lang tayo hindi tayo nire-recognize, no? Pero okay lang po 'yon, at ganun talaga naman, we cannot kung walang respeto ang tao, wala tayong magagawa. Pero siguro nga kaya hindi naging siya ay dahil si Sir Eren po yung inihanda ng Panginoong Diyos para sa atin, no? So susunod po, no? Naku, nalaglag ang Sir Eren, ano? Okay,
Okay, so yun mga kaibigan, napakinggan natin, no? Napanood natin yung pong ginawang pagtalakay ng One Gun Pilipinas tungkol sa legalidad ng searching and seizure, no? Yung pong pagse-search ng mga ating PNP, no? Tungkol po dyan sa mga may baril, mga gun owner, no, na ginagawa po nila kung kailan legal. So tama ho yun. Nakasaad ba sa warrant na kung ano yung baril mo, nandun yung serial number? So, di ba, yun ang sinasabi natin. Kaya po dapat maging mapagmasid, no, ang bawat isang kababayan natin, lalo na yung mga may baril, no. Baka mamaya kasi sumigisig, alam niyo, hindi ko naman ho nila lahat. Hindi po lahat ng miyembro ng PNP ay ika nga may tinatawag tayo diyang binabangketa. Si-search, tapos kunwari may nakitang baril, so bubutasan, gagawa ng kaso, so magkakaroon ng illegal possession of firearms, no? Kaya po kabilin-bilinan po ng One Gun Pilipinas ay kinakailangan po ang bawat isa bago tayo magkaroon ng baril, kinakailangan meron tayo LTAP, no? At yan po ang pinakalisensya po ng ating baril, yung LTAP na yan, kasi nandiyan po nakasad yung serial number, etc., klase ng baril nyo, no? Yan po, pag wala po yan, mahirap po yun. Okay po yun mga kaibigan, alas 7:12 po ng gabi, Philippine Standard Time. Nanonood pala sa atin si Ate Mona Matias, no, ng Malabon City Prosecutor's Office. Palakpakan mo nga, Mr. J. Yan po si Ate Mona, na dati pong barangay secretary ng Barangay Bayan-Bayanan dyan po sa Malabon City, no? At ngayon po ay bumalik siya sa Malabon City Prosecutor's Office. Good job, no? Kasi maganda naman ho talaga pag sa national, siyempre, alam niyo naman, mga benepisyo. At magandang gabi rin sa ating kuya, na si Kuya Christian J. Gatasi, ng dyan sa may dagat-dagatan, dyan sa Malabon City pa rin, no? Sako pa rin ng Malabon yun, no? Kung hindi ko kakamali, no? At syempre si Kuya Hero Lumen, kasama rin din natin sa Central Luzon Region 45. At syempre po yung kanyang mga tropa pips, no? Saka yung si Major James Cariaga. Ayan, pinababate, pinasi-shout out ni Kuya Hero Lumen, no? Si Major James Cariaga. At syempre ang grupong TNVR. Ayan, magandang gabi sa inyo, grupong TNVR. At welcome po sa programang Dalaw Barangay, hindi tropa. Monday to Friday yon. Okay, at si Ate Mona Matias, at magandang gabi siyempre sa lahat po ng mga staff ng Malabon City Prosecutor's Office, at siyempre yung kanilang hepe, no, si Chief Prosecutor Renet Evangelista. Ayan, palakpakan mo rin Mr. J. Ayan. Okay mga kaibigan, sa oras na alas 7:15 po ng gabi, Philippine Standard Time, ay pansamantala pa magpapaalam muna tayo, at bukas po magbabalik tayo para sa ating programa Mga Agila sa Bagong Milenyo. At bukas tutungay po natin yung siguro kung nailabas na natin to, yung pong ginawang medical mission ng Central Luzon Region 45 dyan po sa may barangay Pampano, Mga Tarim, Pangasinan. Yan po yung nakaraang pang December yata, kung di ako nagkakamali. Hindi, January. Ano bang mansyon? Oo, yan. Bukas po yun itutungay natin. Well, mga kaibigan, muli ako po yung naging kasama, naging kabarangay, naging katropa, siyempre dito po sa programang Dalaw Barangay, dito lang sa Millennial Online TV. Ako po yung lingkod, Rosel Lopez. At magandang gabi Pilipinas, at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ka ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, a responsible gun owner? Are you 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 a responsible gun owner? The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan
be a responsible gun owner? One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kagamers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sinalog ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po kay Bong Pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Now, we are talakayin. Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawakin, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na, mga katropa! Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya. Dito lang sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Hi, this is Pangilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Pinaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.